May mga lihim na nakatago sa kaibuturan ng puso. May kasamang bigat na parang batong nakaukit sa dibdib. Hindi mo mabitawan. Hindi mo rin matukoy kung kailan nagsimulang mabasag ang puso mo. Minsan, ang pagmamahal ay parang kidlat na bumuhos sa maling sandali. Sa oras na hindi mo inaasahan. Sa taong hindi mo dapat minahal. Sa sitwasyong tila binuo ng tadhana upang durugin ka. Ngunit ano ang magagawa mo kung ang puso ay may sariling buhay, may sariling desisyon na hindi sumusunod sa katwiran? Ito ang kwento ng isang pag-ibig na tulad ng apoy na nakakulong sa kulungan, ipinagbabawal, pinipigilan, ngunit patuloy na nagliliyab sa kadiliman, pilit na ipinaglalaban kahit alam nang ang dulo nito ay mga sugat na hindi na mabubura. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung mahilig ka sa mga kwentong totoo at puno ng emosyon, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. At kung may sarili ka ring kwento na gusto mong ibahagi, maaari mo itong ipadala. Baka ikaw na ang susunod nating mapakinggan dito. Bago tayo magsimula, shoutout muna kay Carlos Bautista mula Pampanga. Maraming salamat sa suporta at sa walang sawang pakikinig. Kaya tara, samahan niyo ako sa isa na namang kwento ngayong gabi. Kuya Will, ako si Jay, 24 na taong gulang. Nais ko sanang humingi ng payo tungkol sa sitwasyon ko ngayon. Noong nakaraang taon, kakatapos ko lang mag-graduate kaya nagpasya akong pumunta dito sa Maynila para maghanap ng trabaho. Mabuti na lang at inalok ako ng pinsan kong si Ate Karen na tumira muna sa kanila habang nagsisimula ako. 3 taon nang kasal si Ate kay Kuya Rico. Abala siya sa trabaho sa Makati. Maaga umaalis, gabi na akong makauwi. Kadalasan pa'y may overtime. Samantalang si Kuya Rico naman, isang VA freelancer. Kaya halos palagi siyang nasa bahay. Sa totoo lang, madalas kaming dalawa lang ang naiiwan. Sa umpisa, wala naman akong napansin. Normal lang ang lahat. Magalang at matulungin si Kuya Rico. At madalas pa niyang iparamdam na welcome ako sa bahay nila. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang lahat. Naging mas close kami. Madalas kaming magkwentuhan habang siya'y nagluluto, nanonood ng movies sa sala, at minsan tinutulungan ko pa siya sa trabaho niya. At doon ko naramdaman ang hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero tila may kakaiba akong nararamdaman kay Kuya Rico. May mga tingin siya na parang may ibig sabihin, yung tipong nahuhuli ko siyang nakatitig lang sa akin. Matagal, tahimik, at parang may gustong sabihin na hindi niya masabi. Lumipas ang ilang linggo at mas lalo nang naging halata ang tensyon sa pagitan namin ni Kuya Rico. Minsan, kapag dumadaan ako sa hallway papuntang kusina, nasasalubong ko siya. Sobrang lapit namin, halos magdikit na ang mga kamay namin na parang may kuryenteng dumadaloy sa bawat saglit na iyon. Isang gabi, sabay kaming naupo sa sala para manood ng Netflix. Tahimik lang sa una, hanggang sa bigla siyang nagsalita. "Jay, komportable ka ba dito sa amin?" Diretso ang tingin niya sa akin, at sa mga mata niya nakita ko ang isang kalungkutan na pilit niyang itinatago. "Oo naman kuya, salamat talaga sa inyo ni Ate Karen," sagot ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong may mas malalim na ibig sabihin ng tanong na iyon. Minsan kasi parang ang hirap, ang lonely dito sa bahay. Si Karen laging busy,
Halos wala na kaming oras mag-usap. Bulong niya habang nakatingin sa sahig. Sa sandaling iyon, gusto ko siyang yakapin at sabihing hindi siya nag-iisa, na nandito lang ako. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Mali, asawa siya ng pinsan ko at nakikitira lang ako sa kanila. Pero kahit anong pilit kong kontrolin, hindi ko mapigilan. Araw-araw, mas lalo lang lumalalim ang nararamdaman ko para kay Kuya Rico. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang naging malapit ang mga usapan namin ni Kuya Rico. Hindi na lang basta simpleng kwentuhan. Nagiging mas personal, mas intimate. Minsan, nagkukwento siya tungkol sa pagsasama nila ni Ate Karen. Habang nagluluto kami ng tanghalian, bigla niyang sinabi, 3 taon na kaming kasal ni Karen J. Pero para na lang kaming roommates ngayon. Walang romance, walang malalim na pag-uusap. Minsan naiisip ko kung tama ba yung naging desisyon namin. Napatingin lang ako sa kanya, hindi makapagsalita. Gusto kong sabihing naiintindihan ko siya, na nararamdaman ko rin yung lungkot na pinapasan niya. Pero alam kong delikado. Isang maling salita lang, baka madulas na ako sa sitwasyong hindi ko dapat pasukin. Pasensya ka na ha, ang bigat ng kwento ko. Hindi ko naman dapat inilalabas sa iyo ng ganito. Sabay ngiti niya. Pero sa likod ng ngiting iyon, kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Okay lang kuya, nandito lang ako. Nakikinig, sagot ko ng mahina. At doon ko siya muling tiningnan ng matagal. Yung mga mata niya na laging puno ng kwento. Yung ngiti niyang may halong pait. At yung boses niyang ramdam mo ang pagod at pangungulila. Hindi ko na maitago sa sarili ko. Nahuhulog na talaga ako kay Kuya Rico. At dumating ang gabing iyon, habang nasa magkatabing kwarto kami, pareho kaming nakahiga, hawak ang phone at nagkaka-chat hanggang madaling araw. Tahimik ang buong bahay, pero sa loob ng phone screen, ramdam na ramdam ang connection namin. Bawat tunog ng notification, parang tibok ng puso kong bumibilis. At kahit dingding lang ang pagitan namin, mas naramdaman ko siyang malapit kaysa kailanman. Kuya Will, dito na nagsimula ang tunay na turning point ng lahat. Isang Friday night, late na umuwi si Ate Karen. Mga 11:00 na. Sobrang pagod siya kaya dumiretso na lang sa kwarto nila para matulog. Ako at si Kuya Rico naman naiwan sa sala, nanonood ng movie. Habang nasa kalagitnaan ng pinapanood namin, biglang nag-brown out. Total darkness. Nasaan kaya yung flashlight? Tanong niya. Tumayo kaming pareho para hanapin pero sa dilim, nabangga ko siya. Nahulog siya sa sofa at ako naman natumba sa ibabaw niya. Ilang segundo kaming nakahinto, nakatihaya siya. Ako nakapatong. At ilang pulgada lang ang pagitan ng mga mukha namin. Ramdam ko ang init ng hininga niya, mabilis, halatang naguguluhan. Ramdam ko rin ang init ng katawan niya na halos dumidikit na sa akin. Jay, mahina niyang bulong pero hindi niya tinuloy. Pagkaraan ng 1 minuto, bumalik ang ilaw. Parang walang nangyari. Pero sa totoo lang, hindi ko makakalimutan ang eksenang iyon. Yung titig niya sa akin bago siya tumayo. Parang may mga salitang hindi niya masabi pero malinaw kong naramdaman. Mula noon, naging mas halata na ang lahat. Yung mga accidental na pagdidikit ng braso namin, yung mga sulyap na akala ko hindi ko napapansin, pati na yung mga late night chats namin. Lahat yon may kasamang ibang kahulugan. Kuya Will, dito na naging official ang nararamdaman namin. Isang Sunday morning, umalis si Ate Karen para sa team building ng company nila.
overnight sa Tagaytay. Kaya kami lang ni Kuya Rico ang naiwan sa bahay. Nag-breakfast kami ng sabay at iba ang saya kumpara sa normal na araw. Nakita ko kung gaano siya kanatural sa kusina, yung maliliit niyang kilos at kung paano siya mag-joke. May sinabi siyang biro na talagang napatawa ako ng malakas at doon ko rin napansin sa mga mata niya kung gaano siya kasaya na makita akong masaya. Pagkatapos kumain, nagsuggest siya na mag-Netflix marathon kami. Naupo kami sa sofa, mas malapit kaysa dati. Habang nanonood, ramdam ko na nakatingin na naman siya sa akin. May problema ba? Tanong ko. Wala, ang gwapo mo lang kasi, sagot niya. Doon ako napatigil. Kuya, yun lang ang nasabi ko, pero hindi ko na alam ang susunod. Alam kong mali to, Jay, pero hindi ko mapigilan yung nararamdaman ko para sa'yo. Sabi niya. Halatang namumula ang mukha. Hindi ako nakapagsalita. Pero dahan-dahan, lumapit ako sa kanya. At nang magtagpo ang labi namin, iyon ang unang halik. Banayad, maingat. Parang nagtatanong kung tama ba. Kuya Will, after nung first kiss namin, nagbago na lahat. Hindi na namin pinag-usapan agad kung ano ang ibig sabihin nun. Pero pareho naming alam na may nangyari na between us na hindi na mababawi. Habang magkatabi pa rin kami sa sofa, nagpatuloy ang halikan namin. Unti-unti, mas naging matindi ang bawat galaw hanggang sa tuluyan na kaming nadala ng sandali. Doon mismo sa sala, nangyari ang hindi na dapat mangyari. Pero hindi na rin namin pinigilan. Alam naming mali, pero sa oras na iyon ang tama para sa puso namin. Sa mga sumunod na araw, mas naging sweet na ang mga kilos namin para sa isa't isa. Pag nagluluto si Kuya Rico, yayakapin niya ako mula sa likod. Kapag nagwo-work siya sa computer, uupo ako sa tabi niya at minamasahe ang balikat niya. Isang Wednesday evening, habang naghihintay kami na umuwi si Ate Karen, magkatabi kaming umupo sa garden ng bahay. Jay, alam mo ba na naging mas happy ako simula nung dumating ka dito? Sabi niya. Ako rin kuya. Para akong naging complete, sagot ko habang hawak ang kamay niya. Pero complicated tayo, no? Ako married, ikaw pinsan ng asawa ko. Nakikitira ka pa dito. Bulong niya habang nakatingin sa mga bituin. Alam ko, pero hindi ko kayang tigilan yung nararamdaman ko. Tapat kong sagot. That night, naging official na kami. Hindi siya traditional relationship, pero mutual ang pagmamahalan namin. Secret lang namin, pero ramdam namin kung gaano kalakas ang bond namin. Mga 3 buwan na kaming secret couple ni Kuya Rico. Naging parte na ng routine namin yung mga stolen moments. Kapag umaalis si Ate Karen papuntang trabaho, kami naman ang sabay nagbe-breakfast, parang tunay na magjowa. Sa gabi naman, madalas pumupunta si Kuya Rico sa room ko. Doon kami magkasama para magpaantok, pero bago pa mag-umaga, bumabalik na siya sa kwarto nila na parang walang nangyari. Habang tumatagal, naging mas intimate na rin kami. Hindi lang sa emosyon, kundi pati sa pisikal na aspeto. Yung mga yakap, halik at cuddles namin para talagang isang totoong relasyon. Pero laging may halong kaba dahil kailangan naming mag-ingat para hindi kami mahuli ni Ate Karen. Isang gabi, medyo late umuwi si ate galing trabaho. Nakahiga kami ni Kuya Rico sa sofa, magkayakap habang nanonood ng movie. Biglang bumukas ang pinto. Buti na lang, mabilis kaming nakabangon at nagkunwaring normal lang. Anong ginagawa nyo? Tanong ni Ate Karen. Nanonood lang kami, honey. Kumain ka na ba? Sagot ni Kuya Rico. Kalmado pa rin ang tono. That night, pareho naming na-realize kung
gaano ka-risky ang ginagawa namin. Isang pagkakamali lang at pwedeng masira ang lahat. Ang pamilya, ang tiwala, pati relasyon ko kay Ate Karen. Pero sa kabila ng takot at guilt, hindi pa rin namin magawang tumigil. Kasi sa totoo lang, mahal namin ang isa't isa. Kuya Will, 8 buwan na ang relasyon namin ni Kuya Rico. Mas naging mature na ito. Hindi na lang basta lust o attraction, kundi tunay na pagmamahal na. Madalas kaming mag-usap tungkol sa future, sa mga pangarap, halos sa lahat ng bagay. Pero nitong mga huli, mas lalo akong na-stress kasi hanggang ngayon, wala pa rin akong nakukuhang trabaho. Ang dami ko nang in-applyan, pero wala pa rin tumatawag. Minsan, naiisip ko, baka isipin ni Ate Karen na inaabuso ko ang kabutihan nila. Don't worry, Jay. I'll support you hanggang makahanap ka ng work. Bulong ni Kuya Rico isang gabi habang yakap niya ako. Pero paano kung malaman ni Ate Karen ang tungkol sa atin? Palayasin niya ako sigurado. Tapos ikaw, mas lalong magiging komplikado ang sitwasyon mo. Sagot ko, cross the bridge when we get there. Ang mahalaga ngayon, nandito tayo para sa isa't isa. Sabi niya sabay halik sa noo ko. Pero sa loob-loob ko, hindi nawawala ang kaba. Kasi alam kong hindi forever ang setup namin. Darating din ang panahon na may mangyayaring magbabago sa lahat. Gusto kong maging honest kay Ate Karen, pero takot ako sa consequences. Sa kabila ng lahat, hindi ko rin kayang iwanan si Kuya Rico kasi mahal ko siya. Kuya Will, mas lalo nang naging complicated ang sitwasyon namin ngayon. Noong isang linggo, narinig ko mula sa kwarto ko ang pag-aaway ni na Ate Karen at Kuya Rico tungkol sa wala pa rin silang anak. Rico, 3 taon na tayong kasal. Bakit wala pa rin tayong anak? May problema ba? Iyak ni Ate Karen. Hindi naman, Karen. Stress lang siguro tayo pareho. Lagi ka ring stress sa work, sagot ni Kuya Rico, pilit na kalmado. Pero gusto ko na talaga magka-baby, Rico. Pakiramdam ko kulang ang pamilya natin, sabi ni Ate habang humahagulhol. Parang tinusok ang dibdib ko habang nakikinig. Kasi alam kong may parte ako kung bakit sila nagiging distant ngayon. Guilty ako. Ako ang naging hadlang sa marriage nila. Kinausap ko si Kuya Rico tungkol dito. Kuya, baka kailangan mag-step back muna tayo para sa marriage nyo ni Ate. Sabi ko, halos nanginginig ang boses. Jay, mahal kita. Hindi ko kayang iwanan ka. Sagot niya agad. Pero kinakain ako ng guilt. Pakiramdam ko sinisira ko ang pamilya nyo, tugon ko, habang tuluyan nang bumigay ang luha ko. Hindi mo kasalanan to, Jay. Matagal nang komplikado ang relasyon namin ni Karen kahit bago ka pa dumating. Ikaw lang ang naging liwanag sa gitna ng dilim ko. Bulong niya habang mahigpit akong niyayakap. Pero kahit anong paliwanag niya, hindi pa rin mawala sa isip ko ang tanong. Tama ba talaga ang ginagawa namin? Kuya Will, ito na yung moment na kailangan ko talaga ng advice mo. 8 buwan na ang lumipas, pero nandito pa rin kami ni Kuya Rico sa ganitong sitwasyon. Mahal namin ang isa't isa, pero alam naming hindi simple ang kapalit ng relasyon namin. Si Ate Karen, nagsisimula na ring makapansin. Sabi niya, mas masaya daw at mas caring si Kuya Rico nitong mga nakaraang buwan. Pero nananatiling may distansya pa rin siya sa asawa niya. Hindi niya alam na ako ang dahilan ng pagbabago. Ako naman, hanggang na ngayon, wala pa ring trabaho. Umaasa pa rin ako sa kabutihan nila. At yun ang pinakakinatatakutan ko, na kapag nalaman ni Ate Karen ang totoo,
palayasin niya ako at wala akong mapupuntahan. Pero kahit ganon, hindi ko rin kayang iwanan si Kuya Rico. Pakiramdam ko, siya ang soulmate ko. Siya ang naging tahanan ko. Kaya ngayon, litong-lito ako, Kuya Will. Dapat ko na bang aminin kay Ate Karen ang lahat at harapin ang consequences? O dapat ba akong kusang umalis para hindi na masira pa ang marriage nila? O hahayaan na lang ba naming manatili sa ganitong setup hanggat hindi kami nahuhuli? Alam kong anumang piliin ko, may malaking mababago sa buhay naming lahat. Kaya humihingi ako ng gabay mula sa iyo, Kuya Will. Maraming salamat sa oras at pakikinig mo sa kwento ko. Sana matulungan mo akong makahanap ng tamang desisyon. Habang binabasa ko ang kwento mo, Jay, ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Hindi madali ang pinagdadaanan mo at salamat dahil nagtiwala ka na ibahagi ito sa akin at sa buong M2M Desires family. Una sa lahat, gusto kong sabihin na hindi kita i-judge. Alam kong totoo ang nararamdaman mo, pero kailangan mo ring isipin, hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban kung may mga taong masasaktan. Advice ko sa'yo, Jay, unahin mo ang sarili mong stability. Maghanap ka ng trabaho, maging independent. Kapag hawak mo na ang sarili mong buhay, mas malinaw mong makikita kung ano ang tama at dapat. Pangalawa, huwag mong takasan ang guilt na nararamdaman mo dahil yan ang konsensya mo. Valid yan. At pangatlo, kailangan magdesisyon si Kuya Rico. Hindi pwedeng nakabitin ka sa relasyong hindi malinaw. Hindi pwedeng laging kayo lang ang masaya habang may ibang nasasaktan. Tandaan mo, ang tunay na pagmamahal ay hindi naninira, bagkus nagtatama. Mga ka-desires, mula sa kwento ni Jay, may ilang bagay tayong pwedeng mapulot. Una, hindi natin mapipili kung kanino tayo mahuhulog, pero nasa atin pa rin kung paano natin gagamitin o susuklian ang nararamdaman na iyon. Ikalawa, ang pagiging tapat at marunong rumespeto. Iyan ang pundasyon ng lahat ng relasyon. Kapag may kasinungalingan at kawalan ng respeto, kahit gaano pa kalalim ang pagmamahal, mahihirapan itong tumagal. Ikatlo, mahalagang maging buo muna tayo bilang tao bago tayo pumasok sa anumang relasyon. Kapag nakatayo ka sa sarili mong paa, mas malinaw mong makikita kung ano ang tama at kung ano ang mali. At sa huli, tandaan natin na ang tunay na pagmamahal ay may kasamang sakripisyo. Minsan, ang pinakamalaking sakripisyo ay ang pagpili na bumitaw. Kahit pamahal na mahal mo ang tao, kung iyon ang makakabuti para sa lahat. Sa lahat ng nakinig ngayong gabi, maraming salamat. Kung naramdaman mong nakarelate ka o may natutunan ka sa kwentong ito, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. At kung may sarili ka ring kwento, huwag kang mahihiya. I-send mo lang at baka ikaw na ang susunod nating mabigyan ng boses dito sa M2M Desires. Confidential ang lahat at lagi naming ginagalang ang privacy mo. Ako si Kuya Will at lagi kong ipapaalala, sa bawat kwento, sa bawat sugat, at sa bawat lihim na binibitbit natin, hindi tayo nag-iisa. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga ka-desires, matulog tayong lahat ng payapa ngayong gabi. Good night everyone.